Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa Tito Manny TV. Bago po ako magpatuloy, kung bago lang po kayo sa aking channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Sa channel pong ito, nagbibigay ako ng aking sariling reaction, comments, and opinion tungkol sa mga kaganapan in and outside of show business. So sana samahan niyo ako lagi and please help me grow my channel. Isang malungkot na balita po, meron na naman pong isang komedyante ang pumanaw. Ito po ang comedian singer na si Jograd De La Torre. Nag-post po ang anak ni Jograd na si Aba sa Facebook page nito at ang sabi niya, "Good evening po, this is Aba, the daughter of Jograd De La Torre. Sa lahat po na nagtatanong sa kung anong nangyari kay Daddy, nagkaroon po siya ng acute hepatic failure, chronic liver disease, alcoholic liver disease, and pumalo po ng 500 ang sugar ni Daddy." So sa pamilya po ni Jograd De La Torre, pinapaabot po natin ang ating deep condolences sa pamilya. Noong last video ko po, na-share ko sa inyo nung sa It's Showtime, yung kanilang magpasikat segment, nasabi ko po na naging champion ang grupo nila Vong Navarro nung ginawa nila yung AI, yung deepfake nila Dolphy at ng mga ibang mga komedyante. Well, I stand corrected po. Meron pong nag-comment sa akin at sinabi niya hindi naman daw sila ang nag-champion. So again, I stand corrected. Sorry po sa fake news. Pero ang totoong nanalo po dyan sa magpasikat segment ng It's Showtime ay ang grupo ni Jong Hilario, Kim Chiu at Ayon Perez. Ang tema po ng kanilang performance ay mobile technology and social media abuse. Ang pamangalawa po sa kanila, ang grupo ni Ann Curtis, Ryan Bang at Ogie Alcacid sa kanilang electrifying and heartwarming routine that celebrates healing. At pangatlo lang po ang grupo nila Vong Navarro, kung saan binigyang buhay nila ang ating mga namayapang mga komedyante. And speaking po ng mga noontime shows, silipin nga muna natin dahil matagal-tagal ko na sinisilip ang ratings itong tatlong noontime show natin. Ayon po dito sa Board Productive, dumadalas ang pangunguna ng Tape Incorporated produced Kapuso Noontime Show sa ratings game. Noong November 14, nakapagtala ang Itbulaga ng 4.3% laban sa EAT na nakakuha naman ng 4.1% na ratings. Nakapagtala naman ang It's Showtime ng 2.2% na rating sa Free TV at 2.6% naman sa Kapamilya Channel. So kahit na po na-suspend at nawala ng 12 days ang It's Showtime, tapos na-hype yung kanilang pagbabalik, pero sila po ay nasa pangatlo lagi pagdating sa ratings. Matatawag pa nga natin itong poor third. Although pagdating naman po sa Kantar ratings, lagi pong number 1 ang It's Showtime. Pero pagdating po sa Newtam ng Nielsen Philippines, dumadalas nga daw ang pangunguna ng Itbulaga sa EAT. Pero magkaganon man, congratulations na po dito sa tatlong noontime show na to. Kasi may kanya-kanya po yung mga group of audiences. Kanya-kanya tayo ng gusto ng brand of humor. Yung iba EAT, yung iba Itbulaga, yung iba It's Showtime. Ang mahalaga, kapag nagsawa kayo sa isang noontime show at gusto nyo maiba naman kahit na isang araw or kahit na sandali, lipat naman kayo sa isang noontime show. Ganun lang po, palipat-lipat lang. Ang mahalaga, andun yung kanilang kagustuhan, itong tatlong show na to, na makapagbigay aliw sa ating mga manonood. Kasi alam nyo kung tutuusin, wala namang pakialam itong mga viewers na to, itong mga audience na mga noontime show na to, kung sino ang nangunguna sa ratings. Wala silang pakialam. Kaya una sila, kaya pangalawa, kaya pangatlo. Basta kung ano ang gusto nilang panoorin, kung saan sila loyal, yun ang panonoorin nila. Mababa man o mataas sila sa rating, basta para sa kanila, napapaligaya sila nung kanilang mga noontime shows. At ang pinaka-main topic po na gusto kong bigyan ng reaction ko for today ay ito pong mga beauty pageant natin.
Dahil malapit na naman po ang Miss Universe Finals, ito po ay gaganapin sa November 18. Dito naman po sa atin ay November 19 ng umaga. Pinuna po kasi ng mga netizens itong si Winwin Marquez na noong una hindi po siya pabor na sumasali yung mga trans women, yung mga lalaki na nagpalit ng kasarian at naging babae na at sumasali sa gantong pageant tulad ng Miss Universe. Ngayon daw kasi, pabor na si Winwin Marquez. Una pong tumanggap ng transgender contestant ang Miss Universe nung panahon nagpadala ang Spain ng kauna-unahang transgender woman para mag-compete sa Miss Universe. And this year, 2 kandidato na mga trans woman. Ang isa po ay galing sa Netherlands at ang isa ay sa Portugal. Ngayon ang tanong, conforme ba kayo na may mga trans woman, yung po mga lalaki na naging babae na sumali sa ganitong mga beauty pageant na para sa babae? Kasi biologically po, lalaki pa rin po itong mga babae na ngayon. They were born men. Pangunahan ko na po, nilirespeto ko po yung desisyon ng mga individual na nagpapalit ng kasarian. Kaya lang, ang parang hindi ako pabor, kung ako ang tatanungin at hihingan ng opinion, parang hindi yata sila dapat sumasali sa ganito mga pageant. Unang-una, ang mga pageant na pangbabae ay para po sa babae. Pero ang sabi ni Winwin Marquez, babae naman daw sila. Pero sa totoo lang po, hindi naman po sila talaga babae. Sila po ay biologically male. Pangalawa, meron naman pong mga pageant para sa mga trans woman. Ang alam ko, ang pinakasikat na pageant para sa mga transgender, itong Queen of the Universe ba or ano ba to? International Queen. Kung saan may ilan na tayong kandidata na nanalo bilang International Queen. Please correct me if I'm wrong. Pangatlo, naubusan na ba ng mga totoong babae itong mga bansang ito para magpadala ng trans woman? Hindi pa ba sapat na ang mga miyembro ng LGBTQ+ ay accepted na worldwide? Although may mga bansa pa rin po tayo na hindi tanggap fully yung mga ganyang mga miyembro ng LGBT. Pero kukunti na lang po yata yung mga bansang yon. So generally speaking, tanggap na po sila. Kahit na po sa Pilipinas hindi po tulad ng mga 10 or 20 years ago, masyado pong discriminated ang mga miyembro ng third sex. Hindi na po ngayon dahil tayo po ngayon ay accepting na of whoever you want to be. Kaya lang pagdating dito, hindi din ako sang-ayon. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, meron naman silang sariling mga beauty pageant. Bakit hindi sila mag-stick doon sa kanilang mga pageant na purely for transgender? Ang ibig bang sabihin, darating naman yung time na itong mga pageant for transgender women ay tatanggap ng mga totoong babae para sumali sa kanila? And I doubt naman kung may totoong babae na sasali sa mga paligsahan na pang transgender. May nakita na ba tayong mga lesbian or yung mga trans man naman na sumasali sa mga patimpalak na panlalaki? Marami na po tayong mga male pageant. May mga Misters of the Philippines, may mga Mr. World, kung saan marami na rin po tayong mga kandidato na nanalo ng mga international awards when it comes to male pageant. Pero may nakita na ba tayo na may mga trans man or mga lesbian na nagpumilit sumali sa mga patimpalak na panlalaki? Well, none that I am aware of. Baka meron naman hindi natin alam. So parang mag-iisip ka naman, hindi kaya sumusobra naman tong ibang mga miyembro ng LGBTQ? Dahil hindi naman po lahat. May mga nababasa din naman ako mga comments na sila ay miyembro ng LGBTQ+, pero hindi sila pabor sa ganitong pagsali ng mga hindi naman totoong babae sa mga pageants for biological women. So may mga comments din na huwag naman daw masyadong i-push ng mga ibang miyembro ng LGBT na gusto nila lahat na lang sakupin. Hindi naman na yata tama yun. Hindi ba tama na yung tayo ay may kanya-kanyang lugar, may kanya-kanya kayong mga pageant, may kanya-kanya kayong mga patimpalak? Bakit hindi na lang kayo doon sumali para equal yung paglaban? Dahil sa totoo lang din naman, napakadami pong mga transgender woman nang dahil sa siyensa ay hindi mo masasabing sila
ay hindi totoong babae. Kasi may mga transgender woman na ang gaganda, akala mo sila ay talagang babae na. Hindi ba dapat doon na lang sila sa sarili nilang patimpala kung saan pare-pareho sila ng kasarian or ng gender o ng sex? Alam niyo, nakakalito na po ngayon yan. Ako nalilito na, lalo na pagdating sa mga pronoun. Sa ibang bansa, magagalit pa sila pag mali ka ng pagbigay ng tamang pronoun para sa kanila. May he, she, they, them, iisang tao, they, them. Alam na alam natin sa English grammar, pag they or them or their, plural na yon. Pero nag-iisa ka lang. Pero ang gusto mong i-address sa'yo is they or them. Although, ewan ko, bahala sila, yun ang gusto nila eh. Pero, wag naman sanang igiit or mag-overboard pa na parang itong mga transgender woman gusto nila on equal footing sila with real women. Hindi po talaga mangyayari yun. Dahil kahit napalitan po natin ang ating kasarian from men to women, from women to men, sa mata po ng Diyos, kung ano ang ibinigay niya sa ating kasarian at kung anong gender ang iniatang niya sa atin, kahit palitan po natin yan. In the eyes of God, yun pa rin po kung ano tayo. Yung iba kasi ang dahilan nila, nagkamali ang Diyos. I was born male, pero I feel like a woman. Or I was born woman, pero I feel like a man. Hindi ako babae, lalaki ako. Or hindi ako lalaki, babae ako. God does not make mistakes. Dahil alam naman natin, ang dami din namang magsasabi niyan, God created man and woman. Si Adam at si Eve. Hindi naman Adam, Eve, and Steve. Pero yan po talaga ay malaking debate pagdating po sa ganyan. So wag na po natin pasukan ng religion dahil napakalalim naman po ng usapin na yan. Pero kung atin naman pong iisipin talaga, dalawa lang po ang nilalang ng Diyos, ang babae at ang lalaki. Ngayon, kung nagkakaroon man ng in-between, sa tingin ko, nilalang po tayo lahat ng Diyos. So, hindi nyo pwedeng sabihin na nagkamali kasi ang Diyos sa akin Lalaki ako, pero babae naman ang pakiramdam ko. Or babae akong pinanganak, pero alam ko deep inside lalaki ako. Although, we will never fully understand yung mga lalaki na nagka-transition para magmukhang babae talaga at yung mga babae na nagta-transition para maging lalaki talaga. Pero magtataka ka rin naman kasi, hindi naman lahat ng mga lalaking nag-transition ng babae ang pakiramdam nila, babae na sila. Nagbababae man sila, pero para sa kanila, lalaki pa rin sila na may pusong babae. Ganon din po sa babae. Babae sila, nagbibihis man sila ng panlalaki, pero ayaw naman nila talaga na fully ipatanggal yung dapat ipatanggal or ipakabit yung dapat ipakabit para sila ay mag-transition to the other sex. Alam nyo, nakakalito talaga. May mga bagay-bagay na misteryo para sa atin. We cannot really judge these people. Kahit na ano po ang sabihin natin, kung yun ang pakiramdam nila, hindi po natin maaarok kung ano talaga ang nararamdaman ng isang babae o isang lalaki na gustong maging opposite sex talaga. Kasi majority naman po sa mga taong nagpapalit ng kasarian or ng sex ay naniniwala pa rin po sa Diyos. So sino tayo para husgahan sila? Pagdating na lang po ng tamang oras, Diyos na lang po ang makakapagsabi kung tama or mali yung kanilang ginawa. Pero napapalayo po tayo ng usapan. So ang tanong po natin, kayo po ba ay pabor na sumali ang mga transgender woman sa mga patimpala na exclusively for biological women? Although ngayon hindi na nga po exclusive kasi ang kanilang itinutulak ngayon ay inclusivity daw. Kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Kung sa atin mali, sa kanila tama, ano magagawa natin? Kahit na ipagpilitan ng maraming babae dyan na dapat pang biological women lang yung ganito mga patimpala, kung yung mga may-ari ng pageant na yan think otherwise at para sa kanila, inclusivity ang usapan sa mga panahong ito. So sa darating pong Miss Universe pageant, good luck na lang po sa lahat ng contestants. May the best woman or the best man or the best transgender win. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.